guys, meron po tayong isang reaction video dito kay Rob Trip News PH. Lalaki ang problema natin sa publikong transportasyon. At ito ay hinihayag ni ating Colonel Congressman Busita ng RSAP. At lalaki ang problema talaga ng ating transportasyon ng publikong may gita 10% ang kooperatiba at korporasyon ng PUBMP ang hindi na nakabayad ng utang sa DBP at sa Land Bank. Dadami ang ating basura dahil dito. Tatasa pa ang dahil sa sapilitang ititulak ng DOT, RLT, RFB ang driver operator na kooperatiba at korporasyon na wala namang route. Ayan, rationalization plan. Dapat plano muna bago negosyo, hindi negosyo na walang plano. Ayan, ayon kay ating Congressman Coronel Busita ng RSAP. And no other further ado, let's get it on. At panoorin po natin, guys. Alright. Mr. Chair, during the previous hearing, may report po ang LTFRB. At sinasabi po nila yung present ko previously ay nakaparada lang po during the pandemic. Hindi po ako nakapag-comment dahil yung po ay second-hand information. Nagtiwala lamang po ako sa resources. Sa atin po, Mr. Chair, when we present something at may nag-question o parang sinasabing hindi totoo yan, malaking challenge po sa atin yan, not only as member of this committee, but sa House of Representatives na rin, Mr. Chair. That's why kahapon po, nag-validate ako para maipakita po yung problema. If I may, Mr. Chair, pakita ko lang po yung ilang pictures. Mr. Chair. Please, Comsec. Mr. Chair, yan po yung picture sa Parañaque. At na-validate po natin yan na totoo po ang sabi ng LTFRB, yan po ay pumarada ng pandemic. Ang hindi lang man po sinabi ng LTFRB, until now, andyan pa rin po at naka-junk. At according to personnel of concern I do not know kung corporation or cooperativa, out of 38, 10 na lamang po ang nabiyahe dyan. Sa Parañaque po yan. Next please. Alright, yan Pwede na. At hi, nagiging Ding. malalaki ang Simple na ating lang to. Iba yan I'm learning basura dito sa ating transportasyon. Alright, tuloy po natin, guys. Kagabi po, nag-verify po ako, nag-validate, Mr. Chair. At yan po ay hindi nakaparada, talagang naka-junk po yan. Sa Montalban po yan, Mr. Chair. At yes, Mr. Chair. Your Honor, pwede po ba pakibanggit nyo kung sino ang supplier o manufacturer? Mr. Chair, dito po, AutoKid, ang sinasabi po nung kasama ko sa picture na chairman ng kooperatiba. And yan po, nakikita po. So, hindi totoo po yung previous feedback ng LTFRB. Next, please. Mr. Chair, ito po ay mga tao lamang po doon sa area na nakausap ko. Yan po ay sa Marikina. At accordingly, 25 units po yung naka-junk. Hindi na nag-ooperate since pandemic time. Kahapon ko lamang po yan na tinarbaho, Mr. Chair. Just to prove na hindi po tayo nagpe-present dito ng unreliable information. Next, please. And Mr. Chair, ito po yung sa Iloilo. At apparently, inaamin po ng LTFRB na may problema dyan. Meron lamang po akong gustong itanong, Mr. Chair, sa LTFRB, after my presentation, sasabihin pa rin po ba ninyo na yun ay nakaparada lamang during the pandemic time?
Mr. Chair. Mr. Chair, ibang resource person po ata ang nagsabi na nakaparada sila during the pandemic. Kaya nga po, Mr. Chair, ang maging lesson sa ating lahat, pag may feedback or update, i-validate po natin ang tama. At para hindi po nasasayang ang ating oras dito. To continue, Mr. Chair, during the previous hearing, meron pong driver operator na nag-present na according to him, fake yung consolidation na nangyari doon sa Region 6 as far as he is concerned. Napakita niya po yung original copy ng kanyang prangkisa pero napasama siya sa consolidation. Mr. Chair, maaari po bang malaman kung ano na ang ginawa ng LTFRB regarding that issue? Mr. Chair, I apologize. Hindi ko po ata na-note yung binabanggit nyo ngayon, Mr. Chair. Doon sa nakaraang hearing po. Meron po ba ditong taga Bacolod or Iloilo? Please. Can you identify sino po yung nag-present na sinasabing fake yung consolidation na hawak niya yung original? Mr. Manibela, can you identify? Good afternoon, Mr. Chair. Good afternoon po sa lahat. Galing po sa Bacolod, kaya Mr. Rudy Catedral, ang presidente po namin doon. Hindi ko na lamang po nadala. Nandito ba? Si Rudy. Hindi, yung papel. Yung Sa Bacolod, Mr. Chair, kay Mr. Rudy Catedral. Hindi lamang po siya nakapunta ngayon at lack of budget po. Thank you, Mr. Chair. May record po niyan, Mr. Chair. So, if I may, Mr. Chair, pwede po bang imbestigahan ito ng LTFRB and submit report? Yes, Mr. Chair, hingi na lang po kami ng copy nung binabanggit ni Sir Balbuena. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, maaari po bang malaman sa Land Bank kung totoo na yung Naton Transport Cooperative ay sa kanila umutang ng 40 units ng modernized imported vehicles? Yes po, Mr. Chair, Naton. Mr. Chair, may I be recognized? Mr. Chair, totoo po yan na isa po sa mga pinahiram ng Land Bank of the Philippines yung isang kooperatiba na may pangalang Kooperatiba Naton, Multipurpose Cooperative, kung saan sila po ay nakautang para pambili ng 40 units. Totoo ba, Mr. Chair, from Land Bank na itong kooperatiba Naton ay hindi nakakabayad ng kanilang utang sa Land Bank? Mr. Chair, ang kooperatiba natin po ay kabilang sa 6 na kooperatiba na aking binanggit nung nakaraan bilang isa sa mga hindi nakakabayad. Gaano na po katagal silang hindi nagbabayad, Mr. Chair? Mr. Chair, hindi ko po alam. Wala po akong record kung kailan sila nagsimulang hindi makabayad. Pero sa kasalukuyan, sila po ang status po ng kanilang loan ay past due pa rin. So, Mr. Chair, kung hindi po masagot ng Land Bank representative, pwede po bang ma-submit ninyo ang report within after 3 days, Mr. Chair? Gagawin po namin yan, Mr. Chair. Pwede po bang indicate ninyo kung magkano yung total amount and ilang years or months na sila hindi nagbabayad, Mr. Chair? Gagawin po namin yan, Mr. Chair. Mr. Chair, tama po bang isipin na yung perang ipinauutang ng Land Bank ay pera po ba ng ano yon, pribado ng taong bayan, ng government? Ang pinauutang po ng bangko, specific po sa Land Bank, ay mula sa mga depositors. Ito po ang natural na negosyo ng mga bangko kung saan ang mga deposit na nakalap nito ay pinapautang upang mag-generate po ng income.
Doon po sa mga nakita ninyong units na present natin, na talagang hopeless na ma-recover pa. Ano po, kasi marunong naman tayo pare-pareho sa vehicles, especially sa maintenance issue. Kung nakajunk na po ba na ganyan, ano po ang plano ng Land Bank, Mr. Chair? Mayroon po tayong proseso, Mr. Chair, na sinusunod kapag nagkaroon po ng ganitong pagkakataon kung saan hindi nakakabayad ang mga nakautang sa atin. May mga hakbang po tayong ginagawa. Isa po dito ay ang tinatawag nating restructuring ng account kung saan binibigyan natin ng pagkakataon ang ating mga nanghiram sa atin upang makabawi kung saan nire-reschedule po natin ang kanilang pagbabayad. Ipagpalagay ko po na ako yung may utang sa inyo at meron akong 20 or 30 units na hindi ko na magamit. Sa tingin po ba ng Land Bank, applicable pa sa ating transaction yung restructuring? Ang restructuring po ay pinag-uusapan ng handling account officer o yung empleyado po ng Land Bank na humahawak dun sa account na yon. At ito po ay masusi nilang inaaral at gumagawa po sila ng mga hakbang upang matulungan ng ating kooperatiba. Sa pamamaraan na magiging magaan po sa Land Bank at magiging magaan din po sa kooperatiba. Mr. Chair, huwag na po nating pagandahin ang kwentuhan dito kasi nakikinig po yung ating mga kababayan. Ang tinatanong po natin sa Land Bank, ano po ang maaari ninyong gawin kung nakajunk na yung mga units? Hindi na nabiyahe. Ano po ang plano ninyo? Hindi na po nakakabayad eh. Ano po ang plano ng Land Bank? Mr. Chair, nagkakaroon po tayo ng remedial action. Kasi bilang po sa remedial action natin, kung wala na po talaga, ay kasama na po rito ang legal action. Action na legal kung saan magkakaroon po tayo ng pagsampa ng kaso. Sino po ang inyong kakasuhan, Mr. Chair? Sa pagkakataong ito, kung sino po ang nangutang sa Land Bank. Sa pagkakataon po ng kooperatiba natin, ito po ay ang kooperatiba natin. Mr. Chair, wag na po nating pahabain yung kwentuhan dito. Ano po? Sa tingin po ba ninyo, ang dami na kasing units eh. Naitanong ko lamang po ito, Mr. Chair, kasi kung depositor ako ng Land Bank at yan po ay hindi ninyo na-address properly at magtutuloy-tuloy, nakakatakot pala. Kasi po, hindi ninyo pwedeng i-recall yung mga units. Wala namang bibili niyan para ibenta ninyo. Kung ipakilo naman ninyo sa junk shop yan, I don't think makaka-recover kayo even 10% na pinautang ninyo. Mr. Chair, nabanggit ko po ito on behalf of depositors na hindi siguro, with all due respect sa Land Bank, hindi naman siguro tama na ganon, pautang tayo ng pautang. Na kitang-kita natin na hindi nakakabayad. Pwede po bang malaman sa DBP kung kayo po ay may kaparehong problema nitong ating pinag-usapan with Land Bank? DBP, Mr. Chair? Mr. Chair, if I may be recognized po. Yes, I confirm po we have a similar situation with Dan Bank po. Ilan pong kooperatiba or corporations ang hindi nakakabayad sa inyo? As of December po, we have 28 po. 28. Gusto ko yung sagot mo, DBP. Yan ang mga gusto ko, Mr. Chair. Diretso sumagot. Huwag nang paikot-ikot. So, kung 28 cooperatives or corporation, a total of how many units po yung involved dito? Ko-compute pa ho ko, Mr. Chair, no? So, if you could give me some time lang po. Roughly estimate na lang po kasi yung oras natin mahalaga. Kung 28 cooperatives or corporations, average of more or less ilang units po ang utang nila? Iba-iba po kasi ito eh. So, siguro mga 20 on the average po. But So- that's not exact po, Mr. Chair. So, I have to be careful in answering. Yes. I'm under oath Yes. po eh. So dahil nag-iingat ka, ako na lang mag-calculate.
Okay po. So kung 28 corporations or cooperatives yan, at the average of 20 units, that is more or less 500 units. Tama po ba? More or less. Tama po, 560. Magkano po per unit? Hindi po sa year na pinurchase, meron pong 1.7, meron pong hanggang 2 million mahigit po. 2 million times 500 units. Magkano po yon? 1B? Billion of pesos. Hindi po ba nakakatakot kung depositor ninyo ako, DBP? Hindi naman po because minamanage naman po namin yung risk exposure So, sa loans po. Okay, sabi po ninyo, hindi nakakatakot. Ano po ang plano ninyo doon sa hindi na... Alam nyo, Mr. Chair, every time I ask somebody or the DBP, pinagpapalumagay ko na ako driver, ako operator. And ako po, Mr. Chair, 100% kumpiyansa tayong lahat mabubuting tao. Meaning, kung kaya kong magbayad, magbabayad ako. Hindi nakakabayad ako siguro kasi may problema. Ganon ang pananaw ko po dito, Mr. Chair. And ako, kumpiyansa na responsable ang mga drivers and operators. Pero hindi sila nakakabayad. And nakita po ninyo sa mga ebidensya natin, ilan pa lang, Mr. Chair, ang inikutan ko, ang dami nang naka-junk na units. And according to them, there are two problems, Mr. Chair. Number one, walang drivers. Kasi imagine, Mr. Chair, kung ako nga naman, may dating 2 units o may 3 jeeps, pumasok ako dito, and tapos magiging driver na lang ako, so sweldohan, underpay, tapos wala akong ini-expect na maganda, ay ba't pa nga naman ako magmamaneho? Second issue, Mr. Chair, is lack of spare parts para isaayos. So, gusto ko lang malaman, Mr. Chair, sa DBP, doon sa mga nakita natin, ganun po ang na-experience ninyo. And hindi man ako ang DBP, wala akong nakikitang chance na makakasingil talaga kayo eh. So ano po ang plano ninyo? Kung sakaling hindi na makabayad itong mga ito. Eh alam ko naman, with respect sa inyo po, DBP, hindi mo naman po pera yan eh. Pera ng depositors yan eh. So, binabanggit ko po ito kasi sino ba ang depositors natin? Kapwa natin Pilipino. Ang gusto kong i-point out dito, Mr. Chair, with respect to Land Bank and DBP, ay dapat po, huwag kayong sunod lang ng sunod. What I mean is, makipag-usap kayo sa LTFRB na paano to? May problema tayo. Pag-usapan natin to. Hindi pwedeng pag nabuo yung kooperatiba or corporation, iko-comply yung requirements, pautang na lang kayo ng pautang. Sana, Mr. Chair, wag naman ganon. Na parang, you do not care eh. Pasensya po. Pero yung po ang nakikita ko, na hindi natin dapat payagan. Kasi, nagsisimula pa lang tayo, ang dami na po nating basura, Mr. Chair. So, sana, Mr. Chair, ito naman po ay siguro unsolicited advice, friendly advice, DBP, and Land Bank. Siguro, upuan po ninyo ito. Kasi wala naman akong knowledge sa bank management, pero nakikita kong direksyon po nito. Madidisgrasya ang pondo ninyo, kawawa ang depositors. So, Mr. Chair, Are you going to another point? yes, Your Honor. Mr. Chair. Pwede bang mag-interject? Yes, Mr. Chair. Land Bank at saka DBP. When you grant the loan, anong collateral? Wala? If I may, Mr. Chair. Ah. Yung ano po, yung unit po mismo po. So, kung hindi makapagbayad, halimbawa yung kooperatiba na may-ari ng mga naka-junk na sasakyan, you will run after these junk vehicles? Yeah, that's part of the action plan po or the course that we have, Mr. Chair. Land Bank, sa inyo pa naman nadideposo yung aking sweldo rito. Pati sa akin, sir. Pati sa amin, sir.
Lahat kami, halos karamihan dito, ang sweldo namin ay nasa land bank. Ay, pakitingnan po ninyo dahil, you know, I was not born yesterday. Alam ko rin naman na yung bangko, ay merong kalintikan din ko minsan eh. In my almost 77 years of existence already and being in government for more than 40 years. Yeah. Mr. Chair. You, as the Honorable Busita stated, tingnan po ninyo ito. So, as far as land bank is concerned, 6 lang na kooperatiba yung hindi nakakabayad ng amortization. Tama po yan, 3 pong korporasyon at 3 kooperatiba, Mr. Chair. Sa DBP, 28. Okay. Mr. Chair, in relation din sa land bank, kasi aalis ka na sa land bank, di ba? May konting tanong lang ako para hindi ko na itatanong mamaya. Hindi ko tatantanan yan eh, pero okay sir, Mr. Chair. Ako naman tatapusin ko na yung sa land bank. Basically na banggit na no investment, no collateral, no ownership yung corporation, but we allow them to for that loan package. So I still remember the last time that Congressman Joey Salceda also mentioned about the minutes of what transpired doon sa approval. I think that was 2017 or 2016 when this was approved So have you submitted the minutes of the discussion about how it came out, no? Bakit inaprubahan to ng board na ganito yung klase ng loan package that alam naman natin na magiging detrimental doon sa ating banking institution and at the same time doon sa mga depositor. So, can you kindly tell us kung nakapag-submit kayo ng mga minutes? Mr. Chair, ang Land Bank of the Philippines po ay tumalima sa kautusan. Nagbigay po tayo ng board resolution kung saan nagpapatunay na ito po ay Yung minutes ang inaprubahan. tinatanong natin, Land Bank. Minutes. Ang minutes yung pinag-usapan doon sa board kung ano yung nag-transpire. Kasi alam mo, we have to dig deeper on the on that issue Kasi nakakaduda naman kasi na walang collateral kundi yung mga sasakyan na yon. Tapos wear out na, tapos kukunin nyo. O di lugin-lugin na. Like for example, yung isa na imbitahan natin, mamaya pakinggan nyo. 3 taon na sila. Tapos ngayon, they are in the brink of collapse. So they will not be able to pay. Additional na naman yun na hindi makakabayad sa inyo. So, kung titignan natin yung 6 mo na kooperatiba at corporation, and at the same time, 28 sa DBP. So totality niyan, kung meron tayong kooperatiba na umaabot ng 264, that is 11% of the totality of the cooperatives that is failing on their payments. And having a percentage as high as that, nakaka-worry na yan. Dapat nga, 2 kooperatiba pa lang hindi nagbabayad, mag-worry ka na di ba? Lalo na wala silang collateral, wala silang investment, wala silang ownership, wala kayong pinangahawakan na garantiya. Di ba? Na makakabayad sila. Di ba? Di ba, Land Bank? Kaya sinabi mo na, di ba? Nung last hearing, malamang malugi. Tama? Nadinig ko sinabi mo Sinabi po natin na totoo po na mataas ang risk at may pagkakataon na posible. Okay, salamat po, Mr. Chair. Honorable Busita, you still have the floor. Yes, Mr. Chair, thank you. Land Bank, masasagot na po ba ninyo yung total amount ng utang sa inyo na hindi nababayaran? Mr. Chair, ang total past due po sa amin ay 217 million na binubuo po ng 6 na borrowers. 3 dito ay korporasyon na 3 ang kooperatiba. Thank you. DBP, alam na po ba ninyo kung magkano yung total amount? Yeah, Mr. Chair, it's 1.39 billion. 1.39 39 billion. billion. Dahil nga walang rationalization pa, parang sa simpleng salita po, recommend lang ng recommend, no? At hindi ko na nga ma-discuss kasi ang dami nito Pero ang gusto ko lang i-point out dito, Mr. Chair, is sa DBP and Land Bank, galingan po ninyo kasi ang dami ng problema.
And hindi ko naman sinasabing higpitan nyo ang LTFRB, pero may mga nakikita po tayo, Mr. Chair, na problema sa side ng LTFRB. Hindi na nasusunod yung dapat masunod. So, yun na nga ang tanong ko eh. So, kung merong 11% na nararamdaman tayo na failure out of all the cooperative and corporations, no? Kasi yung 36-34 na yan na cooperative at korporasyon na hindi na makabayad, I'm pretty sure madadagdagan pa to. Alam ba ng presidente to? Have you, the DOTR, sinabi ba natin sa presidente na mayroong 34 cooperatives na ang hindi nakakabayad? And I think it's going to grow. Yusek, Lantok, sinabi ba ito ni Secretary sa presidente na marami ng mga kooperatiba ang hindi nagbabayad? Kasi, ha? Sige, Yusek. Ay, sige, May I? sige, sir. Mr. Chair, I don't think that it was discussed with the President, but it was during the December meeting. But the succeeding months po, I don't know if the Secretary was able to discuss this with the President. Okay. Thank So you. sa Land Bank sa DBP, were you able to talk to the Secretary of Finance being the chairman of the board? Sinabi nyo ba na ito yung kaso natin, hindi na sila nakakabayad? Binanggit ba natin Land Bank, DBP? Sa Land Bank po, Mr. Chair, ang amin pong Pangulo ay palagi naman namin binibigyan ng update tungkol sa status ng ating programa. Sige. For the meantime, Mr. Chair, I think yun lang muna. Mamaya na lang pumuli. At, Oo, kasi hindi mo namang oras oo, pa kasi nga hindi ko oras. So at the same time, you kindly wrap up, Yes, Mr. Your Chair. Honor. Mr. Chair, for LTFRB, do you think makaka-apekto sa Public Utility Vehicle Modernization Program yung mga ganitong kooperatiba na hindi nakakabayad sa Land Bank and DBP? Yes, Mr. Chair. If I may respectfully request, pwede po bang mag-submit ang Land Bank and DBP ng list of cooperatives by region with number of modernized vehicles purchased, amount, status po nung kanilang mga utang, paki-include po yung date. Number 2, list of corporations by region, yung number of modernized vehicles na binili nila, amount, status nung kanilang loans. And sa LTFRB, Mr. Chair, pwede po ba silang mag-submit ng number of public utility vehicles prior to implementation of PUBMP by region? Number 2, number of consolidated franchises by region, list of transport cooperatives by region, and list of transport corporations by region. Alright, napanood po natin at napakinggan dito sa ating kay Coronel Busita, Congressman Busita ng ARSAP. Lalaki ang problema natin sa publiko, transportasyon talaga, kung ganyan. At maraming salamat sa panonood at pakikinig dito kay Road Trip News PH, and see us again sa ating sunod na reaction video. At sa gantong mga reaction, don't forget to subscribe. At sa mga gustong ganitong ating reaction. At maraming salamat sa inyong lahat and peace out.